alam niyo po ba na itong si Sara Duterte ay mismong bistado na dito sa sinabi mga kababayan ng taga-COA. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, meron po kasing ibinulgar dito yung former COA auditor. At sabi nga po dito mga kababayan, yun daw po mga idinahilan na paggagastusan ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin, nito daw pong si Sara Duterte, ay ito daw pong pagbili ng mga tables, upuan, at mga gamot mga kababayan, pero walang maipakitang resibo. Yan yung pinakamatindi dyan. Walang maipakitang resibo. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin itong nakita po nating balita. Sabi po dito mga kababayan, mismong talagang may mga error na, or sa madalit salita mga kababayan, may mga discrepancies na itong ginawa ng kampo ni Sara Duterte noong mga panahon mga kababayan na talagang gustong-gusto nila or atat na atat sila na makapangulimbat ng pera ng taong bayan. So ngayon ito, i-play po natin. Financial activities na paggagabitan nila ng kanila. Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate. Kasi parang ang lumalabas dito mga kababayan, nung una, gusto nila magkaroon ng confidential fund, gusto nila magkaroon ng pera mga kababayan, pero hindi naman malinaw kung saan po nila gagamitin. Tapos yung pangalawa mga kababayan, sinabi nila, nung nakuha na nila yung pera at hinahanap na ng taong bayan kung saan napunta, ang ikinakatuwiran nila mga kababayan, ibinili daw ng tables, upuan at mga gamot. Pero wala namang maipakitang matinong resibo or walang maipakitang resibo. So kapag kaganyan mga kababayan, alam nyo na kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ano po, ituloy pa natin. Doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Your Honor, for easy reference, we are flashing these particular portions of the document being referred to by the witness. Ano pa, Mr. Witness? Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under Item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Can you remind us, ano-ano itong mga dokumento na dapat sinubmit ng Office of the Vice President to liquidate for confidential funds? Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance which include disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency, quarterly accomplishment report at yung proof of submission to the Office of the President, the Senate President, and the Speaker of the House, yung certification po ng accountable officer on the utilization of the confidential fund, yung designation ng special disbursing officer in case the head of the agency ay hindi po yung SDO, yung specimen signatures po noong signatories ng documents, yung fidelity bond po. Kasi mga kababayan, ito tingnan nyo ha, kung wala talagang itinatago at kung ginamit ng maayos sa matinong pamamaraan yung pera ng taong bayan, madali silang makakapag-comply mga kababayan ng mga hinihingi na documentary evidence nito pong COA mga kababayan or yung mga resibo na pinaggastusan nila. Pero wala po silang naisumiting ganyan. Kasi nga mga kababayan, ang pera, check na nagamit mga kababayan para po sa mga pangsariling interest lamang po nila. Baka nga yung pera ng taong bayan na ibulsa, kaya walang maipakitang mga dokumento o mga resibo kung saan ginamit yung pera ng taong bayan. Kasi una pa lang,
na pag-a-apply po nila mga kababayan ng, para magkaroon sila ng pondo, magkaroon sila ng confidential funds, sablay na po. Dahil nga walang matinong plano kung saan gagamitin ang pera ng taong bayan. Kaya ang naging resulta, wala ding maipakita na resibo kung saan ginamit yung pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, ituloy pa natin. Po, Dito obvious na obvious mga kababayan na talagang hindi nagamit sa matinong paraan yung pera po ng taong bayan. Ibig sabihin, malaking posibilidad na baka naibulsa nga. yung certification from the agency accountant na walang unliquidated cash advances, Oo. yung SDO, at yun po. At sinabi mo earlier na Pati yun itong po pala yung documentary evidence of payments. So Yan. these are the documentary evidence required. Sinabi mo earlier in your testimony that there were discrepancies and insufficiencies in this document submitted. Yes, ma'am. Ano pa ang observation mo, Mr. Witness? Yung pangatlo po, yung disbursement voucher po ay, yung approval portion ng disbursement voucher ay, actually yung, katulad nga po nung nasabi ko kanina, yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the fourth quarter of 2022. Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that, una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang O ayan, mga kababayan, umulit na kasi. Stop na muna natin dito ha. So maliwanag na talagang yung pera ng taong bayan hindi po nagamit sa matino. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo ha, sabi dito, sa isa pang balita na nakita po natin, eto daw, kulang-kulang. Kulang-kulang yung mga documentary evidence ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, na isinabmit doon po sa COA. Kasi nga, kulang sa resibo Walang resibo, mga kababayan. At sabi pa nga dito, ito basahin natin kulang sa resibo, ebidensya ang Confi Funds. Report ni BP Sara, mga kababayan. Ayon po sa witness. Ibig sabihin, walang maipakitang resibo kung saan dinala ang pera ng taong bayan. Ito, play po natin. At ano ang prosecution? Ito yung pinakamatindi dito Habang naghihirap yung mga kababayang Pilipino po natin, habang sumisigaw si Sara Duterte na yung laban nila para sa Pilipinas, pailalim nilang ninanakawan ng taong bayan. Napakasakit niyan. Diba? Evaluate mo din. Yes, ma'am. At ano President, evaluate mo din. Yes, ma'am. At anong findings mo, if any? Actually po, before ko na-evaluate itong response na ito, nag-submit pa sila ng additional response sa amin. At sabay po namin in-evaluate yung kanilang vote responses. So, dalawang response. Yes, ma'am. At ano ang findings mo sa dalawang response na to? Sa response po kasi nila, they attached the documentary evidence of payments. So nagkaroon po kami ng finding about the various payment of rewards made based on the submitted documentary evidence of payments na naka-attach dun sa response nila in the form of acknowledgement receipts. So based on the acknowledgement receipts na sinamit po, nagkaroon sila ng payment of rewards in cash, in medicine, and in various goods. At lahat po nung kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document Nako! supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. And also po, nagkaroon din sila ng various purchases based on the documentary evidence of payments. Meron po silang Ito yung pinakamahirap dito, mga kababayan, yung cash reward. Kasi hindi mo alam kung talagang nakakapunta doon sa mga tao na nirewardan nila o binigyan nila ng pera. Kasi mga kababayan, pagka alam nyo na, pagka cash reward, tapos walang documentary evidence, walang log, walang resibo, mga kababayan, walang logbook, walang resibo, alam nyo na. Diyan nangyayari yung mga hocus-pocus na pwedeng maibulsa
yung pera ng taong bayan nang walang nakakaalam. 'Di ba? Yan yung pinakamatindi dyan. Anyway, tuloy pa natin. Oy, Polongus Youthman, mega love shoutout kay Ma'am Dolly Babe. Dolly Babe, shoutout po kay Tate Marcos at saka kay Nanay Emma. Yung kanilang binili na medicines and various goods which were given as rewards. Yung kanilang binili na supplies. Yung binili nila na tables and chairs and desktop printers and computers. Yan. Pero yung supporting document lang po nun ay acknowledgement receipt instead of official receipts or sales invoices. Nako. And also, with respect to the payment po ng tables and chairs and desktop printers and computers, hindi po nila in-indicate if those purchases were really intended for the confidential operations of the OVP. Nako. Sa joint circular na sinabi mong guidelines para sa liquidation report ng Office of the Vice President, bakit sinasabi mo na walang supporting documents itong tables and chairs na binili, itong desktop, itong medicines, itong supplies? Ano ang kailangan mo na supporting document? Actually, since it was ang involved po ay purchases, then those purchases should have been supported with sales invoices and official receipts instead of the acknowledgement receipts lang po. In other words, Mr. Witness, itong acknowledgement receipt, walang kasamang mga resibo. Yes, ma'am. Wala po silang inattached na resibo. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine? Hindi naman po siguro confidential pag kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Tama. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan. Kasi parang ganito lang yan mga kababayan. Parang halimbawa nasa company ka. 'Di ba? Halimbawa may bibilhin ka mga kababayan. Minsan yung iba mga empleyado, pag may bibilhin at lalo kung yung bibilhin nila ay may kinalaman sa kumpanya po nila, 'di ba? Ang ginagawa nila para may proof sila mga kababayan na yun ang presyo ng binili nila at talagang bumili sila mga kababayan, 'di ba humihingi sila ng resibo? Kumukuha sila ng resibo kasi nga ginagamit po nila yon mga kababayan to prove na talagang ito yung nagastos, yan yung item na binili at ito yung pinagbilhan. Dito po kasi sa kaso ni Sara, ginamit niya yung pera ng taong bayan, bumili daw siya ng, let's say bumili siya ng gamot pero walang resibo. Bumili ng table pero walang resibo. Bumili ng lamesa pero walang resibo mga kababayan. Bumili ng upuan, walang resibo. So alam nyo na pagkaganyan, 'di ba? Na-focus ang pera ng taong bayan. Kaya nga dapat may managot po dito. Hindi pwedeng wala. Alam nga naman na sa kabila ng kanilang mga pagnanakaw na ginawa sa kaban ng bayan, sisigaw sila na yung laban nila para sa bayan, okay na sa atin yun. Hindi po pwedeng ganon. Hindi ka pwedeng magtago sa salitang concern ka sa Pilipinas kahit hindi naman habang ninanakawan mo ng palihim ang bansa natin. 'Di ba mga kababayan? So ngayon tuloy pa natin. Hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan? Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga groceries. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. At magkaibang bagay po kasi yun. Tama. Yung hardware stores na pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop, hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi. Hindi po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Tama. Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, asar na asar po si Michael Powa kanina kay Attorney Kapunan. Nung paulit-ulit binabanggit na Attorney Kapunan yung mga pangalan na nakalagay doon po sa mga resibo mga kababayan, katulad din ng Mary Grace Piatos, katulad nitong sina Andy Lim, mga kababayan, at nung iba pa. Kaya nga dito, mapapansin po natin na napipiko na etong si Michael Powa kay Attorney Kapunan. Kasi talaga mga kababayang
bistado na po sila. Talagang yung kliyente po nila mga kababayan, malaki ang posibilidad na ma-convict po talaga. Dahil nga sa mga ebidensya, mga resibong lumalabas publicly. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin kasi sabi po dito, POA pinalagan ang tono at diin ni Kapunan sa pagbasa ng umano'y confidential funds beneficiaries sa mga receipt mga kababayan or yung mga resibo na may mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Andy Lim. So ngayon ito, i-play po natin. Katiting. Parang hindi katiting ito. Oy, Pulongges Youthman, shoutout ah. Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the document more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. I think you It's the know my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. Tama. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor. Point, Your Honor. Pikit. Ay, kinikredit natin to kay DAE News Philippines mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawa, lamang po natin ng reaction video. Your Honor, please, if I Counsel might, for the panel of prosecutors. Yes, ma'am. if I may, Your Honor, as can be seen, the examination of the documents took more than 3 minutes, just to attest that these documents are voluminous. And in connection therewith, Your Honor, Saka ba naman nagkatala ang pangalan ng pinagbigyan ng pera ng taong bayan, Andy Lim. Tapos yung isa ang apelyido Papikit. Di ba mga kababayan? Tapos ang apelyido pa nung isa, Pikit. since counsel has not Putik. agreed to a stipulation of all 845 documents, call to rescue section 130 of rule 130 section 3, Your Honor, C. And for the record, if we may be allowed to read, Your Honor, this rule on documentary evidence is the exception to the original document rule, which requires that all documents must be presented. But in this particular section, Rule 130, Section 3C, it says, Your Honors, that when the original consists of numerous accounts, and that is what we are seeing today, and other documents which cannot be examined in court without great loss of time, and the facts sought to be established from them is only the general result of the same. I think, Your Honor, this is applicable, especially if we likewise see Section 7, which is summaries of the same rule, Your Honor. In Section 7, entitled Summaries, when the contents of documents, records, photographs, or numerous accounts are voluminous, as can be seen, 3 boxes and several folders, and the facts sought to be established is only the general result of the whole, the contents of such evidence may be presented in the form of a chart, a summary, or calculation. Your Honor, please, I think under this Rule 130, Section 3C, in conjunction with Section 7 relating to voluminous records and summaries, Your Honor, we will be, as we had earlier, marked a tabulation, which is the summary of all 845 acknowledgement receipts, Your Honor, all of Dami. which are intended to just prove one thing, Your Honor. To prove that Eto na lang isipin nyo mga kababayan. 'Di ba kung ang pangalan ay Andy Lim, ibig sabihin may pagka-Chinese 'yon mga kababayan. Sa tingin nyo mayroong kayang Chinese na pipila para humingi ng ayuda kay Sarah? Hindi, ako nagtatanong lang ako mga kababayan ha. Kasi grabe naman yung mga inilagay nilang pangalan do sa mga resibo na ginamit nila. Kaya napapaghalata po sila eh. Pirin mo Andy Lim, tapos yung isa ang apelyido Pikit. certain amounts are covered by acknowledgement receipts, which were submitted by way of liquidation for confidential funds, and the purpose for which they were spent or discharged or withdrawn are not in compliance
with Joint Circular 2015, Your Honor. That is the result Ay, shoutout kay B-Broadcaster ha. Shoutout po sa inyo kuya. intended from this 845 documents, Mm. which we will no longer individually present. In lieu thereof, Your Honor, pursuant to Section 3C in conjunction with Section 7 of Rule 130, we will just be presenting the tabulation, Your Honor, marked as Exhibit P-1-29 and series, Your Honor, and reserve the right to just highlight certain select acknowledgement receipts, which we will ask this witness to testify to as to the contents thereof, Your Honor. Comment from counsel for respondents. We have no objection to the applicability of the rule invoked, Your Honor, by the distinguished opposing counsel without prejudice to our right to test the accuracy of the table at the proper time. And to individually question its authenticity during cross or Yes. during his presentation, and to be given copies as well, should you so desire. Correct, subject to cross, Your Honor. Counsel may proceed in accordance with Rule 130. Buti mga kababayan, walang napalagay dun sa ano. Ano po, buti walang napalagay dun sa resibo na tanim epe. Section Diba? 3C in relation to Section 7, in relation to, given that the documents are indeed voluminous, and for the information of the senator judges, this does not in any way detract from the fact that the documents, the acknowledgement receipts do exist, only that they are too voluminous, therefore the witness will be testifying based on his summary of these documents instead of individually. Counsel for the panel of prosecutors may proceed. Thank you, Your Honor, for the ruling. Now, I will show you select few of these acknowledgement receipts. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will be flashing some select few. Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us Grabe. if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. Mary Grace Piatos nabigyan ng 70,000 pesos. Ganon kabait mga kababayan. Si Sara Duterte na yung sarili niyang bulsa lalagyan niya ng 70,000 pesos. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the Halimbawa, kuha tayo ng isang supporter dito, itong si Pulongges Yutman. Binigyan ko ng 70,000 pesos mga kababayan. Ngayon, na-receive na niya yung 70,000 pesos. So doon palang magkakaroon mga kababayan ng acknowledgement receipt. Ano po, nasa katunayan na na-receive ni Pulongges Yutman yung 70,000 pesos na pambayad mga kababayan doon sa tanim Pepe. payor po. So, ina-acknowledge ng isang Mary ni Leandro Libiste. Grace Piatos na tumanggap siya na magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Ano ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01. Okay. Incidentally, Mr. Witness, Kasi ito na lang isipin nyo mga kababayan, kung bakit dito palang bistado na. Ano po, dito sa pangalan pa lang, na Mary Grace Piatos, sa pirma pa lang, bistado na, saan ba naman kayo nagkatala mga kababayan na magbibigay ng 70,000
na halaga ng gamot, mga kababayan. Kasi nakalagay dito, for the payment of reward medicine. Ayun o, medicine yung nakalagay. Gamot, mga kababayan. Ngayon, syempre, kung ibibigay mo yun sa COA at sasabihin mo na dyan na papunta yung ibang pera nung confidential funds ni Sara Duterte, natural na maghahanap ang COA ng resibo ng gamot na nagkakahalaga ng 70,000 na napapunta dito kay Mary Grace Piatos. Diba yung problema walang maipakita? Kasi nga hindi daw maliwanag eh. Hindi daw maliwanag kung talagang sa gamot ba ito ginamit or sa iba. Kaya humingi ng another documents itong COA, mga kababayan, which is siguro yung tinutukoy nila na other documents, yan yung mga resibo na yung gamot talaga ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Kaya dyan palang bistado na, mga kababayan. Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain? Sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang nagiging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. Okay. I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña, P-1-8-619. Another Piatos, name Rene Piatos. Isang Pakibasa. pamilya. The amount is 100. Counsel is Renan Piatos. Renan Piatos. Renan Piatos. Ang amount 110,000 pesos. At ang date ay 12/27/2023. Being flashed on the screen for better appreciation of the Napakaswerte ng pamilyang Piatos. Palaki ng palaki. 'Di ba? Nagsimula kay Mary Grace Piatos na nagkakahalaga ng 70,000, mga kababayan. Nung binigyan yung kapatid ata or kamag-anak ata o pinsan ata itong si Renan Piatos, naging 110 na. Di ba, mga kababayan? Naging 110 na. Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this acknowledgement receipt? Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage ng kanilang cash advance for confidential fund. Kailan ba binigay ulit itong cash advance? December 27, 2023 po, based on this document. What actually is the correct date, if you know? I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage ng kanilang cash advance based on the document submitted to ICMAO. So, hindi ito pasok. Yes, ma'am. Based on this document, yung, diba? yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage ng kanilang cash advance. Nasa na yung mga DD-sheet dyan na nagsasabi na mismo naglabas daw ang COA ng statement na wala daw pong discrepancies. Itong si Sara Duterte, wala daw problema sa COA. Malinis daw sa COA. Nasan yung mga DD-sheet na nagsasabi dyan? Ito ang patunay mismong galing COA na ang nagsasalita at sinasabi na itong mga ginawa nilang ito ay hindi talaga pasok sa COA, mga kababayan. Anong tawag doon? Yung hindi pasok? Discrepancy? Hindi po siya discrepancy. Hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong... With the cash permission advance. of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement Yes. ng confidential fund, Mr. Romel, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, counsel. 12 months na hindi pasok. 2023. Exhibit P-1-8-4113. 413. In the name of Nova Santos for the amount of 85,000 pesos. Ano Grabe, no? observation mo dito sa acknowledgement receipt na ito, if any? Since it is payment of rewards po, and closing up in parentheses, various goods, dapat ay supported po ito ng document of success as prescribed under item 8, Tama! 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Ano bang kinoconsider ng COA ICFAO na document of success?
Actually, wala akong specific na document as prescribed under the joint circular. Pero kapag may sinabit po kasi sa amin, chinecheck namin if the requirement of the joint circular is met. So tinitingnan po namin yung relationship between the successful information gathering or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Alam nyo, napakaswerte ng mga taong nakalagay dito sa cheque, mga kababayan, dito sa mga acknowledgement receipt na ito. Kasi biruin yung pinag-uusapan dito, 1,000, 85,000, 70,000, 110,000. Ang lalaki ng amount po na pinag-uusapan dito. So ganyan pala katindi mamigay ng pera si Sara Duterte sa sarili niyang bulsa. Kasi mga kababayan, hindi natin pwedeng sabihin na ibigay sa ibang tao yan eh. Kasi nga, unang-una, katulad nito, sabi dito, 85,000 for the payment of reward, various goods. Eh, ang tanong dito, nasan yung resibo? Na talagang ginamit yun sa ganyan. Di po ba mga kababayan? So, ganyan po sila mag-aksaya ng pera ng taong bayan, makapangulimbat lang. This is the most anticipated smart Okay, thank you sa lahat ng mga naglalike ng ating live streaming ha. Eto, tuloy pa natin. I'll show you now. P-1-8-531 in the name of Miko P. Harina for 295,000 pesos. Again, Laki! ang nakalagay dito, hindi pasok. 12/31/2023. Leading, Your Honor. Objection. Okay, I will reform. Kindly reform. What can you say, what can you observe about the date indicated there, if any? The date po indicated in this document is December 31, 2023 as the date po nung receipt of payment by the And what pay- significance can you draw, if any, from this date? It is outside po dun sa period po nung kanilang disbursement which is December 21 to 31, 2022. Purpose? Ano yung Grabe to mga kababayan, tingnan nyo yung amount ng pera. 295,000. Nakalagay dito for the payment of purchase supplies mga kababayan. Ngayon, nasaan yung resibo? Na talagang bumili sila ng supplies. 'Di ba? Nasaan yung resibo na talagang nag-purchase ng supplies mga kababayan na nagkakahalaga ng 295,000? Dapat meron po yung backup na resibo kaso ang problema wala. purpose na naka-indicate dyan? Ang nakalagay po ay payment of purchase supplies. Okay. Itong purchase supplies Palaki ng na palaki. 295,000 worth of purchase of supplies. What documents, if any, were submitted Ang sinamit to po nila, indicate ano ang mga supplies worth 295,000 na binili nung 1 year after, 12/21/2023? Meron bang dokumentong sinubmit? At kung meron, ano-ano yun? wala po silang document na sinamit. Ito lang pong acknowledgement receipt. Grabe no? P-1-8-643 in the name of Janice Marie Revilla. Na-investigate mo ba kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Mr. Witness? Mr. Witness? That is beyond na po of our scope of audit. Okay. And the amount is 70,000 pesos. Again, for purchase of information dated 12/28/2022. Any observation on this acknowledgement receipt? Wala naman po akong nakitang observation dito sa acknowledgement receipt na ito. Since yung purchase of information is among those allowable expenses naman po under the Joint Circular 2015-01. Patiting. P-1-8567 for 150,000 pesos. 12/23/2022. Parang hindi katiting ito. Patiting. Patiting. Purchase of information. Ang observation mo? Biruin nyo yung pangalan, Patiting mga kababayan, pero nakatanggap ng 150,000 pesos for the purchase of information mga kababayan. Ayun o, tanyo yung mga pangalan. Any observation? Since ang allowed naman po ang purchase of information under 4.8 of the Joint Circular, wala naman po akong nakitang observation with respect to this acknowledgement receipt. P-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos.
Ang dilim. Kanya pala hindi mabasa. Ang dilim. Para kay ang dilim. Ah, 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano? eto, paris kayo mga kababayan. Ayan o, pangalan, Andy Silim or Andy Lim. Pero nakatanggap ng 50,000 pesos for the purchase of information. Yan yung nakalagay dyan. Ang observation. O diba? Ganyan nila gaguhit ang taong bayan. Kaya pala hindi makita-kita ko saan napunta yung confidential funds. Kasi nga, ang isa sa tumanggap si Andy Lim. Meron mo ulit. Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong ang dilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor. it says ang dilim. I think you It's know the my way it point, sounds, Your Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Oh. Okay, Your Honor, our point, Your Honor. Pick it. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly good. proceed accordingly. Okay. Alejandro A. Pikit, P-18-544-490,000. Di ba mga kababayan? Di ba napipikon? Napipikon itong si Atty. Michael Powa kasi wala eh. Bistado mga kababayan. Tanyo, tulad dito si Alejandro A. Pikit. Magkano nakuha nito? 90,000. Puro for the purchase of information mga kababayan. Eh baka kaya madilim dahil nga pikit. Tama naman yung kay Atty. Kapunan eh. Kasi nga mga kababayan sa totoo lang, medyo nakakatawa lang ng konti to, pero masakit po to para sa taong bayan kasi pera nating lahat yung pinag-uusapan dito. Diba? Anyway, tuloy pa natin. 1,000 pesos. And the date here again is 12/21/2023. Purchase of information. Any observation, Mr. Witness? Yung date of payment po na December 21, 2023 based on this document is outside po doon sa kanilang period of disbursement. P-1-8-556 being shown to you and flashed on the screen is for Fiona Byong for 80,000 pesos. 12/22/2022 also for payment of information. Fiona Byong. Yun yung pangalan. Any comment, Mr. Witness? Wala naman po akong particular observation on this AR kasi yung purchase of information is allowed naman po under 4.8 of the joint circular. And the last two, also for payment of information, P-1-8-654 for Cisfronio Balsac for 70,000 pesos, and P-1-8-615 for Gabriel S. Bisaya for 70,000 pesos. 12/27/2022. Any observations, Mr. Witness? Yung date of payment po ng December 27, 2023 which is outside the coverage po nung kanilang O ito, pangalan ng tao at saka lugar, pinagsama na. Gabriel S. Bisaya, mga kababayan, yung apelyido ay Bisaya. period of disbursement. Now, having shown you selected few of these 845 acknowledgement receipts, Grabe no? can you confirm now that the ones shown to you and those that are part of your summary stated in your tabulation are the documents submitted to you by the Office of the Vice President by way of liquidation of monies allegedly paid to alleged payees and for alleged purposes? Yes po ma'am. I will go now to the Office of the Vice President. What happened next, if any? From what period po yung tinatanong niyo? From the date of After you received the response of the Office of the Vice President, what action did you take, if any? I evaluated po the response, the explanation contained in the response as well as the documents po attached in the response, and nag-issue po kami ng notice of suspension
dahil hindi pa rin po compliant yung kanilang submission sa ICFAO. Again, can you remind us what a notice of suspension is? Based on the Joint Circular 2015-01, notice of suspension is a written notification to the head of the agency and the agency accountant, informing them of the temporary disallowance and audit of the disbursement because it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper, and that they are required to submit an explanation or justification or the documents being sought in the notice of suspension or both po. If a notice of suspension is shown to you, P-1-13-A, which is a common exhibit with the defense, would you be able to identify the same? Yes, ma'am. And for better appreciation of the Honorable Impeachment Court, we will Assisting be counsel of flashing the both same parties on may the screen. approach. Grabe, no? You may proceed, counsel. In your notice of suspension, which you said you issued, and which is a common exhibit, what were your recommendations thereat? In this notice of suspension po, katulad po nung in-explain ko kanina, may mga payment of rewards silang ginawa in cash, in medicine, and in various goods, pero hindi po properly supported with any document evidencing success as prescribed po in item 4.8.5 of the Joint Circular. That is observation number 1 po. We are flashing on the screen, and for easy reference, this has been boxed, Your Honor. What else? Also, in the NS po, yun, katulad din nung sinabi ko kanina, meron silang mga purchases na ginawa, which is yung purchases of medicine, which were given as rewards, yung purchases of various goods, which were given as rewards, yung purchase supplies, yung tables and tables and chairs, at yung desktop printers and computers ay supported lamang ng acknowledgement receipts instead of sales invoices or official receipts. And Tama. also with respect to the purchased tables and chairs and desktop printers and computers, hindi po nila in-indicate if these purchases were intended for the confidential operations of the Office of the Vice President. What else is here in your notice of suspension? Third po, yung ibang acknowledgement receipts po, yung receipts of payment ay naka-December 2023 at yung ibang acknowledgement receipts ay wala pong date kung kailan ni-receive ni payee yung payment po. No. If O, ayan. Diba mga kababayan, maliwanag naman na talagang dito po sa acknowledgement receipt, dito pa lang, talagang napakatibay na po mga kababayan ng ebidensya na makakapagdiin kay Sara Duterte. Kasi unang-una mga kababayan, yan po ay alam. May knowledge po dyan ng Vice Presidente, may mga pirma po siya mga kababayan, at talagang alam niya yung mga nangyaring ito. Ngayon mga kababayan na maliwanag dito, ganyan binudol, ganyan na ginawang uto-uto ni Sara Duterte ang sambayan ng Pilipino. Gumamit ng mga pangalang nakakatawa para pagnakawan, allegedly, ang sambayan ng Pilipino, ang ating bansang ito mga kababayan. Di po ba? Kaya doon sa mga DD-shit na nagsasabi na si Sara Duterte mga kababayan ay malinis sa COA, isang malaking kalokohan po yan. Kasi mismong dating taga-COA ang nagsabi na talagang may discrepancies mga kababayan, may problema, hindi nila nasunod mga kababayan yung pagpapasa ng kanilang mga accomplishment receipt. Ang ipinasa lang nila yung acknowledgement pero walang kalakip mga kababayan na supported documents na magpapatunay na doon talaga ginamit yung pera ng taong bayan. So dito pa lang, sablay na po agad mga kababayan itong kampo ni Sara Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo po mga kababayan, itong si Atty. Michael Powa, talagang hindi makapag-object or hindi niya matutulang kasi alam niya na talagang dire-diretso na yung pagpepresenta ng mga ebidensya. At alam niya mga kababayan na malaki ang posibilidad na ito po talaga ay may katotohanan. At malaki ang posibilidad na makonvict po talaga si Sara Duterte sa usaping ito. Ano po, lalo na, at alam naman natin mga kababayan na hindi po maipaliwanag ni Sara Duterte kung saan napunta itong perang ito na pinag-uusapan ngayon na pera mismo ng taong bayan.